Samantala, nanindigan ng palasyo na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng Maguindanao Massacre. Reaksyon nito ng palasyo sa report na umano'y nagsisimula na makipag-areglo sa pamilya Ampatuan ang mga biktima. Ayon sa abogado ng mga biktima na si Atty. Harry Roque, nababala sila sa report na umano'y nais na makipag-areglo ng ilang kahanap ng mga biktima dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso. Binigyan din ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na mahigpit ang direktiba ng Pangulo na hadlangan ang ginagawang depensa na i-delay ang usapin. We don't agree with the interpretation kasi in any criminal case, syempre may akusado. At understood na yon na kapag napatunayan na sa korte, kasama na dun yung civil aspect of the case. Meron siyang sinasite na international convention. We're not really quite sure if that applies kasi yung interpretation niya medyo parang ang pinapalabas niya is gobyerno yung gumawa ng krimen, which is ang mga akusado po, while they were elected officials, hindi naman po kasama yung gobyerno dun sa gumawa. But nonetheless, if you remember the last time that the President met with the families of the victims, na nandun po ako, I had the opportunity to sit in. At ang tinanong po sa kanila ng Pangulo ay, ano po ba yung pwede naming itulong sa inyo? Ngunit nun din, meron po silang mga hinaing na naaksyonan agad ng Pangulo, mga iba na in-refer doon sa mga concerned agencies para yung mga ahensya po yung tumulong. So yung the offer of assistance has always been there dahil alam po nating mabigat po yung kanilang pinagdadaanan. And again, the instructions of the President stand na para sa mga public prosecutors po natin, hindi po dapat dinedelay yung pag-prosecute dun sa kaso at labanan ho lahat ng any dilatory motions or dilatory tactics na pwede yung i-employ ng depensa.